Grabe ka namang agency ka. Lahat na lang chinarge mo kay OFW. Pati ba naman documentation fee, accommodation fee, kinuha mo dahil nag-refuse to work siya? Dinaan nyo pa sa attorney. Tapos sinabi nyo na private attorney ang kukunin at hindi public. Ano bang klaseng agency kayo? Hindi na kayo naawa dahil ba nag-refuse to work si OFW? Ginaganyan nyo na? Siguro may babayaran man si OFW pero hindi ganun kalaking halaga. Umabot ng 100,000 pesos. Saan niya kukunin yun? Kaya nga siya naghanap ng trabaho. Nagipagsapalaran sa bansang Saudi Arabia na akala niya makahanap siya ng mabait na employer. Pero hindi siya nagtagal. Dahil yung amo niya salbahe, pagod sa trabaho, ginugutom, kaya siya nag-refuse to work. Pinauwi naman siya ng kanyang amo, siya ang bumili ng plane ticket niya. Pero bakit ginigipit niyo si OFW? Hindi ko naman kinakampihan si OFW. May mali din siya kasi alam naman natin na ang pag-a-abroad, hindi yan basta-basta makakauwi kasi meron tayong kontratang pinirmahan. Ang masakit lang isipin doon guys, pagod ka na nga sa kakahanap ng trabaho, pag-a-apply, masaya ka nung nakaalis ka ng bansang Pilipinas, pero pagdating sa employer mo, sa bansang Saudi Arabia, sa bansang Middle East, hindi mo alam na ganun ang pag-uugali ng amo mo. Pero kailangan talaga nating pakisamahan yung mga ugali nila. Tayo ang may kisama at hindi sila. Hindi kasi pwede yung pag ayaw mo yung ugali nila or ayaw mo nang sinisigawan ka, ayaw mo nang sinisita ka, is gusto mo nang umuwi. Tiisin mo hanggang matapos ang kontrata mo as long as hindi ka naman sinasaktan. Kung sobrang pagod ka naman sa trabaho at ilang oras lang ang tulog mo, pwede ka naman magreklamo. Kahit sabihin natin hindi nasusunod yung kontrata sa bansang Middle East, hindi kayo binibigyan ng day off, hindi kayo nabibigyan ng bakasyon, hindi na ibibigay yung mga end of service benefits nyo. Kung kahit man lang ituring kayo na tao at hindi hayop, yung alam nila na napapagod kayo, na ibibigay yung mga sweldo nyo on time, tapos hindi kayo nakakaramdam ng gutom, syempre pagod kayo, mahirap naman yung magtrabaho na walang kain, doon kayo nahihilo eh. Minsan nakakasawa na rin pakinggan kasi paulit-ulit na lang yung mga ganitong sitwasyon, yung mga ganitong pangyayari. Wala tayong magagawa kasi ang hirap talaga makahanap ng mabait, sumusunod sa kontrata na employer. Marami, hindi lang mga kasambahay ang hindi nasusunod ng kontrata. Kahit mga cleaners, kahit mga nurses, hindi rin nasusunod yung mga kontrata nila eh. May mga nagrereklamo din or lumalapit sa amin mga nurses na hindi binibigay yung mga end of service benefits nila. Kaya siguro sinisingil ni agency si OFW ng ganong kalaking halaga. Siguro itong si employer, binabawi niya yung binayad niya doon sa agency. So itong agency naman, si OFW ang ginigipit niya. Pinadaan pa sa attorney. Hindi man lang kinausap yung tao. Paano niya ibibigay yung ganong kalaking halaga na halos 100,000 pesos? Eh, walang-wala si OFW. Lumapit sila sa DMW at sa OWA. Ang advice naman nila, maghanap ng attorney. Grabe naman yan. Bakit hindi nyo nalang binigyan ng attorney si OFW? Para naman maipaglaban niya yung karapatan niya. Naiisipan na rin niya magpakamatay dahil kakaisip niya kung saan siya kukuha ng pera na pambayad dun sa sinisingil ng kanyang agency. Tinanong ko siya kung may mga waivers silang mga pinirmahan bago sila umalis, kung halimbawa na nag-refuse to work sila, kailangan ba nilang bayaran lahat ng mga ginastos ng agency. Ang sabi niya sa akin, nagpapirma daw ang agency ng waiver. Nakasaad doon na kailangan niya ibalik yung ginastos ng agency pag hindi natapos ang kanilang kontrata. Pero mali pa rin yun. Kung may babayaran man si OFW dyan, hindi ganong kalaking halaga. Lahat kinumpute na, lahat kinuha talaga eh. Naging OFW distress ka na nga, ginigipit ka pa ng agency mo, ano mangyayari sa'yo? Sa ating kababayan, naisipan niya magpakamatay. Sabi ko naman, wag kang magpakamatay. Ipaglaban mo ang karapatan mo, lumaban ka.
pumunta ka kay Senator Raffy Tulfo o kaya pumunta sila ng NLRC. Maraming public attorney dyan. So, mag-ingat-ingat na lang po tayo guys kahit saan tayo magpunta kasi hindi maganda yung mga binabalita ngayon tungkol sa mga OFW. Kasi maraming namamatay at maraming pinapatay.